Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po sa ating morning devotional. Pangunan po tayo ngayon ni Padre Gabriel sa ating um, sa ating devotion ng umaga. At bago po yan, magkaroon muna ng opening song at opening prayer from Sister Queen. At atin na po mga pakinggan si Bachelor Devotion and after po niya ay closing song at closing prayer. So tayo na po ay dumako na sa ating opening prayer. Let us pray. Our dear Heavenly Father, Lord, we thank you for the wonderful good night session that you have given to us. Thank you for waking us up again and giving us your life and strength. And we ask for your guidance this morning as we have our morning devotional. May you guide the speaker as he imparts to us the message for this morning. And please forgive us for the sins that we've done. Thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. So, muli magandang umaga sa ating lahat. Tayo na po ngayon ay dumaga na sa ating pag-aaral. May pamagat Jesus example of keeping March 20, sabok pa rin po The Faith Reliever. Tapos po sa ating key text natin po makikita sa John 15 verse 10. If you keep the commandments, you shall abide in my love. Even as I have kept His commandments and abide in His love. The love of God is the only standard of brothership. That love was practically exemplified in the life of Christ. He says of himself, "Love my Father commands, my Father's commandments." So sabi rito na, yung
Yung kautusan daw po ng Diyos ay ito po ay um, perfect. Ito po yung perfect na guide para magawa po natin yung tama. Malaman natin kung ano yung mabuti sa ating buhay. And dito po ay pinapakita po sa atin itong kautusan ng Diyos ay pinapakita po sa atin kung paano naman tayo mamumuhay ng pagsunod at mamumuhay ng mapayapa at magkaroon ng mabuting kabuhayan o buhay sa lupa na at kung paano rin ipinakita ng ating Panginoon sa Kristo na kailangan natin sunod yung kautusan nito. Binigyan po tayo ng example which is yung anak po ng Diyos, si Yeso Kristo, na kanya pong sinunod ang kautusan na perfectly without sin. At ito po ay ginawa niya dahil sa may para may pakita na kaya po natin mapahalagahan, kaya po natin maingatan yung kautusan ng Diyos. No? Tulad nga po ng sinabi dito na ng ating Panginoon, no? Kanya po sinunod yung commandments ng ating Ama. Kumbaga, ito po ay kanyang nasunod completely. So dito po ay pinapayata po rin ang ating Panginoon ng ating kung gusto po natin mamuhay ng mabuti ay we should try na to follow yung daan o yung path ng Diyos tulad po ng ginawa ng ating Panginoon by obeying, doing what is right, and pushing good every day. Next. The law is an expression of the thought of God. When receiving Christ, it becomes out. God desires us to be happy. If He gave us the free reason to Lord, obey Him, we may have joy. When at Jesus' birth, the angels sang glory to God in heavens, and on earth, peace goodwill toward man. In Luke 2, they were declaring the principles, the law which He had come to magnify and make honorable. So, dito naman po ay pinapakita naman po ng kautusan ng Diyos. Kung ano po yung iniisip ng ating Diyos. Tuga po. Kanya po pinahalagahan. Ano ba yung kanyang pinahalagahan? Ano ba yung gusto niya na para sa atin? Kaya nga po, sabi dito na kung atin naman po tatanggapin ating Panginoon sa buhay, atin po siyang papasukin sa ating buhay, sa ating puso ay ang lahat daw po na nag-iisip para magkaroon ng ganitong kalagayan ay sila po ay gagabayan po ng ating Panginoon. Kumbaga ito pong kautusan na ito, hindi po para po makontrol tayo ng ating Diyos. Bagkus, ang gusto niyo po na maatay natin is yung tunay na kaligayahan. At kung tayo po ay susunod sa kanyang daan, ay at pong madadatnan ang tunay na katuwaan sa ating mga puso. Kaya nga po sabi dito na nung pinanganak po yung ating Panginoon ay ang mga anghel sila raw po ay nag-awitan at nagbigay papuri sa ating Diyos at nagbigay ng kapayapaan sa kanyang Mary. So, kumbaga po, ang ibig sabihin po nito ay yung ating Panginoong sa Kristo ay siya po ay pumunta rito sa lupa upang ipakita ang tunay na kagandahan at ano ba yung tunay na importansya, bakit ba natin ito sinusunod, ano ba yung purpose na ito sa ating buhay. At kung ano man yung resulta ng by keeping His commandments. Ito po ay kanyang ipakita by making some miracles. Diba? Marami po siyang mga teaching na kanyang pong
ah, itinuro mula sa kanyang mga alagad at hanggang ngayon ay atin pa rin po nababasa sa Biblia. And this one is yung rules po ng ating Diyos ay hindi po para limitahan tayo. Because ito po ay nandirito upang maging guide natin para paatin po natin yung kaligayahan at yung kapayapaan natin sa ating buhay. Kaya po, kung atin pong susundin ang ating Panginoon, ay magkakaroon po tayo ng pag-iisip na mamuhay na katulad niya. At tayo po ay maililid niya to sa tunay na kaligayahan at pangapayapaan po. Next. Till heaven and earth pass, said Jesus one, jot or one title shall in no wise pass of the Lord, till all be fulfilled. The sun shining in the heavens, so the earth upon which he dwelleth, against which his law is changeless and good. Though they may pass away, the divine precepts shall endure. It is easier for heaven and earth to pass than one title of the law to fail. So dito po ay sinabi man po ng ating Panginoon, no? Yung kautusan po ng ating Diyos ay hindi kailanman magbabago. Kahit yung mga small part doon sa kautusan, kahit yung mga tundok or mga isang letra ay ito magbabago. Ito po ay pangwalang hanggan, no? And ito po ay kahit po ay matapos na ang panahon ay ito po ay nanatili pa rin. Kumbaga ito po ay ikinumpara sa langit at lupa. Kumbaga ito po ay ang pinapahiwatig po na to, yung kautusan po ng Diyos ay pangwalang hanggan. Ito po ay permanent, hindi po siya temporary na. But even those even those could pass away before God's law ever fails. So dito po pinapakita po na kung gaano kalakas at tagal and hindi nagbabago yung kautusan ng ating Diyos. That's why yung totohanan niya ay hindi rin nagbabago. Kahit kahit po yung mundo natin ay magkaroon ng pagbabago ay andito pa rin yung ano yung mali, ano naman yung tama. Ito pa rin po ay mag-i-stay the same. Next. Since the law of the Lord is perfect, every variation from it must be it. Those who disobey the commandments of God and teach others to do so are condemned with Christ. The Savior's life of obedience maintained the claims of the law. It proved that the law could be kept in life and showed the excellence of character, that obedience would be guided. All who obey as he did are likewise declared that the Lord is holy and just and good. So, dito mo ay simba rin po na yung kautusan po ng ating Diyos ay napaka-perfect. Na kahit marami pang mga tao ang against sa ganitong kautusan ay kahit maraming tao ang disobey sa commandments na ito. Even yung pagtuturo, mga katotohanan sa Biblia ay ito po yung ayaw na mangyari sa atin ng Diyos. Ayaw niyang mangyari sa mga tagasunod ng ating Panginoon. Kaya po, nagsakripisyo yung ating Panginoon sa Kristo para magkaroon po tayo, maibalik yung connection natin sa ating sa ating anak. And by doing that, ay ano po pinapakita, possible pala na mangyaring ang mga tao ay
masunod ang kautusan ng Diyos. And that's why yung buhay na inilaan ng ating Panginoong Kristo ang nagbigay ng patotoo na kaya po natin masunod yung uh, kautusan ng Diyos na without sinning. And this is, ito po ay nagbibigay sa atin ng guide na magkaroon po tayo ng mabuti at malakas na kaugalian. Kung ating pong susundin, kung pipiliin na sumunod, tulad po ng ating Panginoon sa Kristo, ay makikita rin po natin na ang kautusan po ng Diyos ay truly good and right and holy. Pero kami po, no, obeying God is not impossible. Nakita na po natin ng Panginoon na kaya po natin magawa ang lahat ng bagay na ito. Kung ang ating sarili ay magkabasa ko po tayo ng buo sa yeah, that's the only thing. When true faith in Jesus Christ, man that's according to the very best of his ability, and seeks to put the way of the Lord with obedience to the plan finals. The perfection of Christ is put forward for expression, the repentant and obedient soul. So, dito naman ang sinasabi dito na kapag ang isang tao ay naniniwala sa ating Panginoon at kanyang sinubukan na ibigay ang lahat ng kanyang best para magawa o maikita yung requirements ng ating Diyos masunod, ay kikita po ng Diyos ang lahat ng mga effort natin. Kung tayo ba ay tunay na naglilingkod, kung tayo ba ay tunay na willing na masunod ang kautusan niya, ay nakikita po yun ng ating Diyos. Even yung uh, mga small mistakes po natin sa ating buhay, as long as we repent, as long as we feel sorry, then turn away. Parang that's it. At mag-continue po tayo na subukan ulit na sumunod sa ating kautusan ng ating Panginoon ay kino-covered po tayo ng ating Panginoon sa ating mga wrongdoings. Kaya this means ay yung kanyang prophet ay is counted para sa atin at tayo po itatanggapin ng ating Diyos. Kung tayo lamang ay nagkasala pero na-realize natin na mali yun at nag-repent tayo, ay tayo po itatanggapin ng ating Diyos. And yeah, so dito na muna tapos sa ating devotion na kita natin na gaano kahalaga at pakita natin yung kautusan ng Diyos ay dito kabigat. Hindi po siya para kontrolin tayo. Bagkus ito po ay makita natin na maging guide natin para makagawa ng mabuti, karoon ng kapayapaan at kagalakan sa ating dito, Kristiyano. No? At nakita po natin na kautusan ng Diyos ay hindi po kailanman magbabago. Kahit ano pang mangyari sa mundo ay ito po ay still the same. Kahit yung mga letra nga hindi po ito magbabago. Kaya po tayo po ay muling tinatawagan na sumunod dito, manumbalik, na sumunod sa kanila. At we should not rely on our strength alone. Though, pagpus, tayo ay mag-rely sa ating Panginoon sa Kristo. And by that, ang lahat ng ating mga efforts ay makikita ng ating Diyos at kanyang tutulungan tayo na mag-rise up sa ating buhay Kristiyano at tayo ay kanyang itatakas. So that's all, and huling naman ang sa lahat ng susunod. Thank you.
and maraming salamat Brother Jefferson. Yun nga po, bilang pagtatapos po ay naway piliin natin sundin ang utos ng Diyos, hindi dahil sa napilitan tayo, hindi dahil sa obligasyon, kundi sa pag-ibig at patuloy tayong mamuhay ayon sa kanyang kalooban. So tayo na po ay dumako na sa ating closing song at closing prayer po ng ating speaker. Let's pray. Marami na sa taas niyo po nakakita ng marami pong salamat sa umagang ito sa inyo pong pagigising sa amin at sa inyong pagsama sa pag-aaral ng inyong mga salita. Salamat naman sa mga mensahe niyo to. Nagbigay ng linaw sa aming mga isipan na amin po namang matrato, makita ang karusahan ninyo bilang aming guide para makagawa ng kabutihan at makatid po ng kapayapaan. Tulungan nawa kami, Ama, na bigyan ng kalakasan, katalinuhan at karunungan na magawa ang lahat ng mga bagay na ito. Pag sa ganoon na ito po ay magkaroon ng pagbabago sa aming mga kaugalian. Tulungan nawa ang lahat po ng mga sumusunod sa inyo. Hindi po silang pagpalain and gabayan sa mga gagawin namin sa araw-araw. Nawa po ito po ay magbigay sa amin ng papuri sa inyo and wala po nawa kaming magawa na mga sarili naming kagustuhan bagkus pawang kalooban lamang po ninyo. Gabayan niyo po kami sa araw na ito. Niyo po kaming samahan sa paghahanda para sa darating na Sabat. Yun rin po kaming pakaingatan sa araw ng Sabat. Inyo po kaming ilayo sa uri ng mga kapahamakan at lalo na po sa mga tentasyon na kung saan magiging obstacles namin sa pagsamba at sa paglilingkod sa inyo. And inyo po kaming linisin at patawarin sa naman po kaming nasumpukan ng pagkukulang at pag-aasala at ang lahat ng po. Lahat ng ito ay aming sinasama sa lingad dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.
And maraming salamat po muli, Brother Jefferson, sa panguna po sa ating devotional at sa mga kasama po natin sa Zoom at sa mga nanood po sa Facebook Live. So, ganito na lang po ang ating morning devotional at nanyanyakan ko po kayo sa ating evening devotional sa ganap po ng 6 p.m. May magandang umaga po sa ating lahat and God bless po.